So di ko to magagawa kung wala tong tatlo na to. At kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa aking channel, maaaring pindutin na lamang ang red button sa baba at i-hit na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga bagong videos. So, let's define what is JavaScript. It is a programming language commonly used in web development. It also allows you to implement complex features on web pages. It is a third layer of standard web technology. So why we use JavaScript? JavaScript is easy to implement. JavaScript works on web users even they are offline. Script allows you to create high responsive interfaces that improve the user experience and provide dynamic functionality without having to wait for the server to react and show another pages. So magkikreate tayo ng folder. So dito natin lalagay yung mga program natin. So new folder. So sa akin papangalanan ko lang na my.js. So open natin yung folder natin. And then magkikreate tayo dito ng HTML file. New text. Notepad kasi yung ginagamit kong editor, guys. So shortcutin ko na lang .html. Yes. Then rename intro to JS. Yan. So dito lalagay natin yung basic tags ng HTML. So i-program lang muna natin. Open natin yung notepad. Then kucode natin yung mga basic tags natin. Ngayon, tapos na yung ating HTML. So, merong dalawang paraan kung paano i-add yung script natin sa HTML. Una, meron tayong tinatawag na internal at yung pangalawa, meron tayong tinatawag na external. So ipapakita ko muna kung paano i-embed or i-integrate ang JavaScript in internal form. So mag-open lang tayo ng script. So mag-open lang tayo ng script tag dito sa loob ng head tag natin. So okay. So for example, gusto kong mag-declare or mag-display ng value doon sa ating browser. So ito try natin tong code na to. So, i-try nating i-open yung ating HTML sa browser
by running on our browser. So i-try na lang natin. Meron yung ating output dito na kung saan inilagay natin dun sa ating script. So yan yung tinatawag nilang internal scripting. So mapapansin nyo dito sa body, wala tayong H1 or paragraph na nilagay since meron tayong script na kung saan meron tayong display na output dito. So automatic na i-display niya pag ginamitan natin ng document.write. So next na i-explain ko sa inyo kung paano naman gamitin yung external. So gagawa lang tayo ng panibagong file, new file tayo. Then instead of .css, .js naman yung extension file name ng ating file. So example.js, then pangalanan naman natin yung ating JS na my sa JS. For example, my JS yung pangalan ng ating script. So kapag in-enter mo yan, click lang natin yung yes. Yan. File type niya, script file siya. Okay? So paano natin i-edit yan? Mag-open lang tayo ng Notepad. Then drag lang natin. Yan. So wala pa tayong code na kung saan dito natin ilalagay yung code natin. So hindi na natin kailangan ng opening tag ng script, guys. Unlike dun sa internal, kailangan natin mag-open and close ng script. Dito sa external, guys, automatic na kahit wala tayong opening and closing tag ng script, mababasa niya pa rin kung ano yung ilalagay nating program dito. So i-try nating lagyan. Next, kailangan nating tawagin yung script na yon. So kailangan natin create ng panibagong script. Source is equal to my js.js, then close script. Save natin. So try natin kung gagana. Ayan, so gumana yung pangalawang script natin. So mapapansin nyo dito sa ating HTML, meron tayong dalawang script, which is the internal and the external. So yung external natin, sineperate lang natin into a JavaScript file yung ating program. So either dito sa dalawa yung pwede nyong gamitin. So next, so ituturo ko naman sa inyo kung paano tayo mag-display ng output sa JavaScript. So mapapansin nyo dito sa aking screen, meron akong dalawang notepad na kung saan yung HTML and then yung JavaScript file ko. So wala pang laman yung JavaScript file ko. So mapapansin nyo, external yung gagamitin kong script, hindi yung internal, guys. Okay, so maximize ko lang yung HTML, then yung ating yung script. So yung unang-una kong i-introduce sa inyo ay yung document.write. So i-try natin. So type natin document.write, then yung gusto mong output, for example, this is my output. Okay, so sisave mo ito
and then itry nating i-run doon sa ating browser. Okay, so run natin guys. Ito tayo sa folder natin, i-drag lang natin to or open with to browser. Yan. So yun guys, so meron siyang nagpakitang output tayo dito, mayroon siyang output. Okay, so ang kagandahan ng document.write guys, kung gusto mong magdagdag ng tags or HTML tags kagaya ng H1, so pwede mo lang siyang ilagay dito, H1, and then opening and then closing. So pwede mo lang siyang ilagay dyan. Then papansin ninyo, punta tayo dun sa ating browser, F5 lang natin, so automatic na i-execute niya yung tag na yon. So yun yung kagandahan ng document.write ha. So next, for example, kung gusto mong mag-concatenate ng number sa ka-string, gamitin lang natin na itong plus sign, and then total. For example, dalawang number 1, 2, 3 plus 4, 5, 6 or 4, 5, 6. Okay, so i-try natin kapag refresh natin. So nandun yung total. So total 579. Okay, so ganyan kasimpleng gamitin si document.write. Okay, so i-try din naman natin yung pangalawa, yung tinatawag nilang window alert. So itong window alert guys, ginagamit din ito sa notifying, parang message alert or message box sa ibang programming languages. For example natin dito, this is my output. Halimbawa lang yan guys. So i-comment ko lang muna tong dalawa para hindi ma-execute ng ating program. Okay, so itong window alert naman guys, so ang output nito, meron lang siyang mag-pop up na rectangular space. For example, pag in-F5 ko to, so ito siya guys. So ito yung alert window ng JavaScript. So nandun yung message niya, yung output, this is my output. Kapag in-okay natin, mawawala siya. Okay, so kung gusto mo naman na lagyan ng number, for example, lagyan natin yung total ulit. Total concatenate, then 1, 2, 3 plus 4, 5, 6. So for example, run natin yan, save, and then F5 natin yung ating browser. So yan, nandoon yung total. Yan, total 579. So ganyan lang yung gamit ng message alert guys. So next naman na i-introduce ko sa inyo is yung inner.html natin. So dito gagamit tayo ng mga tags ng HTML. Halimbawa na lang ng H1 header tags or paragraph. So i-try natin gamitin yung paragraph muna guys. So dapat kailangan muna nating mag-declare ng paragraph sa ating HTML. Then next, kailangan nating maglagay ng attribute niya, which is ID. So yung ID kailangan ng value. So for example, P1. So dito mapapansin nyo wala siyang output. Okay, wala siyang
wala siyang i-display. For example, yan, in F5 ko, oops, wait lang guys, comment ko lang muna tong ating script. So yan, F5, so wala siyang output. Okay, so now ang gagawin natin sa ating JavaScript, lalagyan natin ng magdi-display tayo ng value doon sa ating paragraph tag gamit ang JavaScript. So ito yung code guys. Okay, so explain ko lang to guys, yung document.getElementById. So ito yung kukunin niyang ID, which is kung ano man yung dineclare nating object doon sa ating HTML. So mapapansin nyo dito, meron tayong object which is paragraph, and then so ginamitan natin ng inner.html. So ang inner HTML guys, ito yung mga tags doon sa HTML natin na kung saan pang text lang siya. Halimbawa, header, paragraph, quote, block quote, citation, and dami pang iba kung ano yung mga text tags natin sa HTML. So pag gusto mo mag-output ng gamit ang header, so pwede nyo gamitin tong inner.html. So i-try natin guys. So kailangan pag gagamit ka ng inner.html, kailangan mong baguhin or ilagay sa baba ng tag or paragraph tag yung ating script. O for example, yan. So nasa loob ng body. Okay? Then kapag gana natin, so that's the time na mag-output siya. Okay? So pwede lang din na gamitin yung H1. For example, H1, kailangan ng ID value, then close. Yan. Sa script natin, save natin to. Sa script natin, palitan natin, copy paste na lang natin to guys. So copy, then paste. Okay, then yung ID nya H1, for example, hello, welcome to Java script. Yan. So for example, yan yung output. Pag refresh natin, so yun yung ating outcome. Okay, so another example ulit natin yung inner.html natin. So try natin si quote. Yan, ID is equal to Q1. Close lang natin dito, save, balik tayo dun sa inner.html, then copy paste, copy, then paste natin dito. So palitan natin yung ID Q1 inner.html, then what will be the output or outcome, di-display niya tong
lalagay natin easy tutorial. Yan. So, example. Then, pag refresh natin, yun. So, automatic meron siyang meron siyang code na kung saan doon sa HTML natin, so wala siyang laman, walang laman yung ating quote tag. Okay, so wala siyang laman na kung saan minanipulate natin doon sa ating JavaScript yung ating di-display. So yan yung mga pwede natin gamitin for displaying our output in JavaScript. So, mukhang mahaba na tong video natin, guys. So, ikakat ka na muna. Then, by next video, ituturo ko naman kung paano gamitin ang variable, operator, and concatenate. Okay? So, don't forget to like to this video and see you on my next video tutorial.